Puri ng Diyos. Lahat ng ating mga pagpupuri, amen, ay magiging mabangong samyo sa harap ng Diyos. Amen. Ito ang pamaraan natin ng paghandog ngayon sa Panginoon. Amen. Nawa, ito ay naging kalugod-lugod at tayo ay magiging kalugod-lugod sa harap ng Diyos. So, ang Diyos ay mangusap sa bawat sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga banal na salita. Amen. At sa pagpapahayag, narito po si Daniel Bishop. Puri natin ang Panginoon sa araw na ito at sa pagkataon na pinagkaloob niya sa bawat isa. Sumpungan tayong nagpapatuloy mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Ito yung tungkulin natin mga kapatid. Ako'y magbabasa lamang mga kapatid. Praise God. Okay. Sa aklat po ng 1 Peter. Apostol Pedro. Chapter 1. Verse 1. Praise God. Ito yung mga pahayag ni Apostol Pedro. Ayan. Si Apostol Pedro mga kapatid ay talagang maraming pahayag mga kapatid sa mga mananampalataya. Si Pedro na Apostol ni Jesucristo sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa pangangalat sa Punto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bitanya. Ayon sa paunang kaalaman ng Diyos Ama sa pagbanal ng Espiritu upang magsitalima at mga wasikan ng dugo ni Kristo, biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. Ito lang. Purihin nawa ang Panginoon at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na ayon sa kanyang malaking awa ay pinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo sa mga patay. Sa isang manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Na nasa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. Na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon kung kailangan ay pinalumbay kayo sa muling pagsubok. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa sa ginto na nasisira bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masupungan sa ikapupuri at ikakalulhati at ikakarangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo. Na hindi ninyo nakita ay inyong iniibig, na bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon ba'y inyong sinasampalatayanan na kayo'y nangagagalak na totoo na may galak na di masayod at puspos ng kaluwalhatian. Ay inyong tinanggap ang inyong layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta na nangagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo. Na sinisiyasat ang kahulugan kung ano ang kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila ng patutuhanan ng una ang mga pagbabanta ni Kristo at ang mga kaluhatiang hahalili sa mga ito, na ipinayak sa kanila na hindi saganang kanilang sarili kundi saganang inyo. Pinangasiwaan nila ang mga bagay na ito na ngayon binabalita sa inyo sa pamamagitan ng mga
nagsipangaral sa inyo ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit, ng mga bagay na ito'y ninanasang mamasdan ng mga anghel. Kaya't inyong bigkisan ang mga baywang ng inyong pag-isip na maging mapagpigil kayo sa inyong ilagak na lubos ang inyong pag-asa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkahayag ni Jesucristo. Nagaya ng mga anak na matalimahin na huwag kayong mangasal na ayon sa inyong dating mga masasamang pita ng kayo'y nasa kawalang kaalaman. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. At kung inyong tinatawagan na ama, siya'y walang itinatanging tao na humahatol ayon sa gawa ng bawat isa, ay gugulin ninyo sa takot ang panahon ng inyong pangingibang bayan, na inyong nalalaman kayo'y tinubos, hindi ng mga bagay na nangasisira ng bilang o ito mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi ng mahalagang dugo gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis sa makatuwid bagay ang dugo ni Kristo, na nakilala nga ng una bago itinatag ang salibutan, ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo, na sa pamamagitan niya ay nananampalataya kayo sa Diyos na sa Kanya ay buhay na maguli sa mga patay at sa Kanya ay nagbigay ng kaluwalhatian upang ang inyong pananampalataya at pag-asa ay mapasa Diyos. Yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan sa pag-ibig na hindi pakunwari sa mga kapatid, ay mga ibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa. Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Wala na. Sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kanyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Yan, maliwanag na mga kapatid. Si Apostol Pedro, ibalik mo doon sa 9. Ano video? 9 ba yun? 9 lang. Asa 8 pala 8. Ayan. Na hindi ninyo nakita ay inyong iniibig. Na bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon ba inyong sinasampalatayanan, na kayo'y nagagalak na totoo na may galak na di masayod at puspos ng kaluwalhatian. Ganyan ba kayo manampalataya mga kapatid? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Praise God. Marahil si Apostol Pedro, ito yung unang pananampalataya natin mga kapatid, na wala pa yung sidar na yan, na ang tanging alam natin ang pagkaligtas ng ating kaluluwa, na which is ito naman ang pinaka dapat nating patuloy na sampalatayanan mga kapatid, sapagkat kahit na nandoon ka mga kapatid, hindi mo pa rin alam kung buhay ka o patay ka mga kapatid. Kasi nga, sa dadaan na mga kapigatian, dadaan na maraming mga bagay na kahirapan, ako man ay natatakot din mga kapatid. Hindi ko alam kung makakatawid o makakaligtas din ako sa mga pangyayari na hindi natin pa lubos maisip na may maliwanag. Ngunit yung pananampalataya na ganito, bagamat ay hindi ninyo nakita, sabi ni Apostol Pedro, kasi nakita nila ang Kristo na salita ng Diyos mga kapatid. Pero sa atin, hindi natin nakita, pero sinasampalatayanan natin at kayo ay nagagalak. Yung iba nalulungkot na mga kapatid.
Hindi na sila nagagalak sa pananampalatayang tinanggap nila. Bakit kaya? Dahil sa maraming problema sa buhay na ito, mga kapatid. Minsan sa tao, ang pananampalataya pag hindi mo nakita, hindi mo pinapaniwalaan. Nakakalungkot yung ganon. Ang tunay na pananampalataya, mga kapatid, ay yung mga bagay na hindi mo pa nakita, na sinasampalatayan mo at nagagalak ka sa tuwi-tuwi na, mga kapatid. Ano bang bagay ang pinangyari ng Diyos sa inyo, sa ating mga kapatid, na kinatuwa o kinagalak ninyo na sinampalatayan nyo at binigay na ng Diyos sa inyo, mga kapatid? Maraming bagay na. Ngunit, according to Apostol Pedro, mga kapatid, ay yung pagkaligtas ng kaluluwa ay yun ang mas mahalaga kaysa sa ano bang bagay na nakita ng mata o hindi man nakita ng mata, mga kapatid. Yun yung mahalaga sapagkat marami po ang tao, bilyon ang tao dito, mga kapatid. Pero kumusta kaya ang kaluluwa nila sa susunod na buhay? Sapagkat hinalimbawa din ni Apostol Pedro, mga kapatid, na sandali lang ang buhay ng tao, parang damo lang, parang bulaklak lang na may kabataan pa. Pero mamaya anong pangalan nun? Timubo lang. Di ba kayo naniniwala na tingnan nyo si Brother AJ, ganyan din ako noon. Totoo yun. No? Ngayon, wala, tingnan nyo na ako ngayon. Parang, matanda na. Mga kapatid, parang gano'n yung halimbawa ni Apostol Pedro. Mabilis lang ang buhay. Mabilis lang ang... Kaya nga si Sister Rizalyn, parang kamukha niya yata Sister Chloe, ano? Minsan, kinukumpara yung nanay. Pagtanda mo, ganito. May sinabi yung Sister Eden na kabataan doon. Nakita niya yung nanay. Sabi ng bata, pagtanda mo, ganyan din yung tura mo. Pagtanda mo, hindi siya makapayag. Yung bata ay talagang, hindi pwede na pumapayag, sabi niya. Parang gano'n, mga kapatid. Mabilis na ang buhay. Kaya, dahil sa salita ng ito, mga kapatid, ako, nananalangin tayo sa mga bagay na hinihingi natin sa Diyos. Sa paglago ng pananampalataya sa iglesia ito, hindi na ganoon dapat tayong manalangin. Yung hindi natin nakikita na sinasampalan. Nagagalak na tayo dahil yung panahon, sa huling panahon, sa ating panahon ay nakikita na natin yung mga bagay na sinabi at sinalitan ng Biblia, mga kapatid. Ayan o, na kayo'y nangagalak na totoo na may galak na di masahid sa puspus ng kalulhatian. Talaga naman na yung kagalakan sa inyong puso dahil sa mga pananampalatayang mga nangyari na o mangyayari pa lang ay sa iglesia ito ay tunay na pinagkaloob, mga kapatid. Kaya yung pananampalataya nyo na ganito, ang pagkaligtas ng inyong kaluluwa, which is ito naman ang una, huwag niyo munang kagawin yung sidar. Nakakalungkot minsan, ako man din. Pinapangarap ko ang sidar pero sa totoo lang, wala pang pagkain. Kaya hindi consider o pinapangarap yung bagay na yun, wala pa Hindi mo pwedeng sabihin na secure ka na sa lugar na yun, samantalang wala pa tayo. Kaya ito muna, mga kapatid, yung pananampalataya na ikakaligtas ng ating kaluluwa. Gusto niyo bang maligtas ang inyong kaluluwa? Mga kapatid, nasa kamay. Amen. Amen. Mamamatay tayo, mga kapatid. Sigurado yan. Yun yung sigurado, mga kapatid. Kasi ito yung ni Apostol Pedro na pananampalataya na sa huling panahon maging ang mga anghel na gusto nilang makita yung mga bagay na ito, na si Kristo ay magkatawang tao. Hindi nila alam, mga kapatid. Ngunit sa ating panahon, sa ating pagkakilala, di ba kayong nagagalak na nakilala natin ang anak ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon, na siyang sa kanyang pagkabuhay na maguli ay nagkaroon tayo ng kaligtasan. Kung wala tayo. Kaya palagpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. Kaya isang magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Praise God. Praise the Lord. Ito yung mga
talatang ano ito? Pinapaalala sa atin. Amen? Na dito nagsimula ang ating pagiging Kristiyano. Amen. Ito yung mga tawag dito, ang pahayag sa unang Pedro na ito ay let's say mga pundasyon ng ating pananampalataya. They are all basics. Ano? Mga pangunahin, mga pagpapangaral patungkol sa ating paglilingkod. Amen. At lahat ng mga bagay na ito. Ngunit hindi natin may aalis na dito tayo unang tumibay. Amen? Yung mga unang aral, yung mga tagubilin sa bawat isa sa atin patungkol sa mga talatang ito. Amen? Doon pa nga, kung binabasa natin ito, kunti-kunti. After the other verse, tatalon tayo sa ibang mga talata. Amen? Na pinagtitibay natin yung bawat talata ayon sa pahayag ng mga iba't ibang mga ngaral. Ngunit ngayon kung babasahin mong buo, makikita mo yung kabuuan ng pinapaliwanag sa atin. Amen, ng mga ngaral. Amen. Kasi dito, patungkol sa pananampalataya mo sa Diyos, patungkol sa pananampalataya mo na kahit hindi mo nakita at tayo ay manatili, sabi niya sa mga salitang ito, 25, tingnan nga natin sa 25, last verse. Dalabat, ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailanman at ito ang salita ng mabubuting balita na ipinangaral sa inyo. Amen? Itong mga pagpapahayag na ito sa buong talata. Ito yung mabuting balita na ipinangaral sa atin. Amen? Huwag mo mo, sabi nga Brother Joseph, huwag mo naintindihin yung sila. Patungkol sa mga pangangaral na ito, wala pa dito yung mga hiwaga. Amen? Basahin mo lang muna, unawain mo, intindihin mo, at magpakatibay ka sa iyong pananampalataya. Manampalataya ka sa mga bagay na hindi mo pa nakikita, ngunit ito ay pinahayag na sa salita ng Panginoon. Yun ang sampalatayanan mo. Yun ay pinapahayag ng Biblia. Ngayon, kung ikaw ay lumago, kung ikaw ay nanatili at tumitibay sa iyong pananampalataya at ikaw ay lumago, yun na, karagdagan na yung mga pagpapahayag ng hiwaga. Karagdagan ba o bahagi talaga na maunawaan mo ang kabahayagan ng mga hiwaga. Bahagi talaga na lumago ka sa pagkakilala. Bahagi talaga na maunawaan mo itong mga ebanghelyo na itinuturo ng banal na salita ng Diyos. Yan ang bahagi ng paglago ng pananampalataya. Amen? At huwag tayong magtaka dahil ang paglago ng pananampalataya minsan ay sa iba ay nakakatisod. Nagbasa ko kanina. Tingnan nga natin 1 Corinthians 8:9. Tingnan nga natin kung yun. Ito, datapwat magsipag-ingat kayo, baka sa anumang paraan ang inyong kalayaang ito ay maging katitisuran sa mahina. Ito sinasabi ko sa inyo ng mga nakaraan. Pag lumago ka sa pananampalataya, pwede mong ipangaral ang Biblia ayon sa naunawaan mo na nasa katuwiran ng Diyos. Ngunit sa iba, yung paglago mo na ito, sa iba ay katitisuran. Ang sabi niya, mag-ingat ka. Amen? Doon sa mga Maynila, yung hindi maabot yung karunungan, ingatan mo rin sarili mo na huwag kang matisod doon sa mga bagay na itinuturo ng iba na nakikita naman natin
na meron silang panin. Amen? Hayaan mo ituro nila mga bagay yun. Hindi nila pwedeng pigilan ang kanilang sarili sapagkat may pananagutan sila sa Diyos. Amen? Ituturo nila yun. Kahit minsan masasaktan ka. Dahil nga marahil hindi umabot o yung iyong kaunawaan sa banal na kasulatan ay hindi pa ganun kataas. Amen? Maaring hindi mo pa maunawaan yung mga bagay na ipinapahayag ng ibang tagapagturo dito sa atin. Ingatan mo ang sarili mo. Na huwag mo silang hatulan. Amen? Kundi bagkus, panalangin mo na yung karunungan ng Panginoon ay dumating din naman sa iyo kagaya ng karunungan ay pinapahayag sa kanila. O, yung kalayaan nasa sa atin, sa iba ay magiging katitisuran. Kanino magiging katitisuran? Sa mga mahihina. Amen? Sa mga hindi lumago sa pananampalataya. Amen? So, ito yung sinasabi ko sa inyo ng mga nakaraan na kailangan natin lumago sa pananampalataya at kung maunawaan mo ang lahat ng mga bagay patungkol sa banal na kasulatan, kahit balik-balik na rin man yan, unahin sa bagong tipan at ibalik mo sa lumang tipan, o unahin man sa lumang tipan at dalhin ka sa bagong tipan, alam mo ang katuwiran ng Biblia. Amen? Alam mo ang katuwiran ng Biblia. At ito sana hindi naging pagtatalo sa atin at hindi naging katitisuran sa iba. Nung ipahayag ko ito sa inyo na pwede lang uminom, huwag lang maglasing. Diba? Noon kasi talagang huwag kang tumingin sa anak na mapula. Yan sabi ng Biblia sa ibang mga pagpapahayag. Amen. Pero sabi ng payo naman ng Apostol Pablo, Apostol Pablo, pag may masakitan dyan, pwede lang din naman panggamot. Pangharis lang kung ano. Amen. At sa ibang lugar, natural lang sa kanila na tuwing kakain, mayroong alak. Amen. Mayroong alak. Natural sa kanila yun. E paano kung doon dumating ang ibang reliyon ito? Ipagbabawal mo ba sa kanila? Sa kanila parang considerable na yung mga bagay na yun. And besides, Jesus Christ, siya mismo, sa kanyang unang himala, gumawa siya ng ilang tapayang alak at naging kagalakan sa mga tao, naging kagalakan sa mga tumalo. Kaya, ngayon, kung hindi pa mabot ng iyong pananampalataya at nasa siyo pa rin, hindi mo dapat i-take, doon ka muna. Hintayin mo na ikaw ay lumago sa pananampalataya. Hanggang kaya mo na i-take mga bagay niyo at kaya mong dalhin sa katuwiran ng Biblia. Ngunit, sabi pa rin ng talata, Kolosas yata ito, na huwag mong hayaan ang kalayaan na ito ay maging kadahilan na gawin mo mga bagay na gusto mo. Amen? Ganun pa rin ang Biblia. Nagpapayo pa rin sa atin ang kalayaan na ito ay huwag nating abusuhin hanggang sa tayo ay mapaun na sa kasalanan at mawala na sa atin ang biyaya nito. Amen? Ang hindi kalugod-lugod sa Panginoon patungkol sa mga bagay niyon ay ang paglalasing. Amen? Sa nakasulat yan. Mga manglalasing ay saan sila ibubulot? Saan sila sa dagat-dagat ang apoy? So, hindi pa rin karapat-dapat. Siguro. Take lang pwede, pero huwag nating abusuhin yung mga bagay. Huwag nating hayaan ang kalayaan nito ay maging kadahilanan para tayo magkasala.
Ganon natin iti-take ang Biblia kung paano tayo lumalago sa pananampalataya at sa pangunawa sa banal na kasulatan. Amen? Sa banal na kasulatan. Ang bawal ang alak, dapat doon tayo pinagbawal. Kami si Jesus Christ. Amen? Hindi na gumawa. Pero, ayon sa maabot ng inyong pananampalataya. Amen? Doon natin i-level yung ating mga gawang paglilingkod. Amen? Yung ating gawang paglilingkod. Kasi kung hindi abot ng iyong pananampalataya at sinamantala mo, magiging kasalanan sa iyo. Pagkat ang sabi ng Biblia, anumang bagay na hindi sa pananampalataya, ito ay kasalanan. Hindi abot ng iyong pananampalataya, pero sinamantala mo, kasalanan para sa iyo. At hanggang hindi mo mapigilan ang sarili mo, hindi mo na makontrol ang sarili mo, hindi mo na makontrol. Magiging katitisaran na ngayon. Magiging katitisaran na. Amen. So, sana naunawaan nyo yung mga bagay na ito. Kung hindi abot ng inyong pananampalataya, huwag nyo munang gawin ayon sa inyong pagkakaunawa. Amen? Pero kung naabot ng inyong pananampalataya, kasi pag ikaw ay nasa pananampalataya, hindi na ikaw ang, kumbaga, kaya mo nang pigilin ang iyong sarili. Kung ikaw ay nasa paglago ng pananampalataya. Ulitin mo, tatagpuan, magsipag-ingat kayo, baka sa anumang paraan ang inyong kalayaan ito ay maging katikusuran sa mahihina. Sa pagbabasa ko, pagkaunawa ko ng kalayaan na ito, ay yung mga nagsipag-aral, nagsipag-dalubhasa sa katuwiran ni Kristo. Amen. Sila yung pagkakalooban na maging malaya. Siguro mamaya matadaanan natin. Magiging malaya sa lahat ng mga aral. Magiging malaya sa lahat ng kautusan. Amen. At kung ikaw ay pinalaya na ni Kristo sa lahat ng mga bagay na ito, ayun na, lalago ka sa lahat ng mga bagay. Amen. Kaya ka, madali mo nang unawain ang mga pangyayari, madali mo nang iugnay ang lahat ng mga bagay na nababasa mo sa banal na kasulatan. Ngunit may pag-iingat pa rin ang Biblia na sa iba ito ay magiging katikusuran. Amen. Pero wag natin sanang hayaan na ang paglago na ito ay hindi may pahayag. Baliktarin natin, ang mahina, mag-ingat sa inyong sarili. Amen ba? Na huwag kayong matisod sa mga bagay na ipinapangaral sa iglesia. Amen? Baliktarin na lang natin. Kasi yung mga karunungan at kaalaman na yun, patungkol sa kalayaan, patungkol sa paglago ng pananampalataya, yun kasi yung pasihan ng paglago ng pananampalataya. Huwag ko lang matadaanan natin mamaya na ang kalayaan na ito ay ang pinagmulan na ito ay sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo. Galatians 5:1. Kalayaan na pinalaya kayo ayon kay Kristo. Amen? Yun na yun. Sa kalayaan ay pinalaya tayo ayon kay Kristo hanggang sa manatili ka sa ating Panginoong Kristo, sa kanyang mga salita, sa lahat ng mga bagay na ito. At kung ikaw ay natuto at ikaw ay naunawaan mo ang mga bagay, ito na ang kalayaan para sa iyo. Amen? Ano ang kalayaan para sa iyo? Wala nang kautusan laban sa iyo. Wala nang batas laban sa iyo. Bakit? Kaya mo nang pigilin ang sarili mo.
Amen. Kung may gagawin ka man ayon sa paglilingkod, ayon sa pananampalataya, na sa tingin ng iba ay hindi matuwid, kaya mo ikatuwiran sapagkat naunawaan mo ang Biblia. Amen. Naunawaan mo ako nila. Abutin natin lahat. Abutin natin lahat. At tayo ay lumago sa pananampalataya. Amen. Kasi, darating ang panahon ng sinar ay hindi na magkakaroon ng kung ano-anong pautusan. Actually, pinahayag mo yung nakaraan. Isa na lang ang batas dito, sabi. Di ba? Ang nakaraan, narinig niyo yung pinangaral. Wala na tayong gagawin. Ay, siguro, ano lang. Wala na tayong ipapairal na batas dito. Ang batas, ito na lang. Pag-ibig. Diba? Yun na lang. Wala na. Ibigin mo ang Diyos, ibigin mo yung sarili. Ay, ibigin mo yung kapwa, gaya ng sarili. At yun din naman ang batas ng Biblia. Wala na. Besides, wala na. Bahala ka na kung ano ang unawa mo sa Biblia. Patungkol sa pag-ibig. Bahala ka na kung paano mo i-execute ang pag-ibig. Amen? As long as wala kang ginagawang masama at hindi ka nagkakasala. Kung ganun natin i-execute ang love. Amen? Sa lugar na yun. Wag na yung marami pang batas, marami pang ganito. Pag hindi natupad ng isang kapatid, lalo siyang madadagdagan ang kasalanan niya sa Panginoon. Madadagdagan ang kasalanan niya kung saan-saan. Amen. So, let us grow in faith. Let us grow in faith. Ano ang bagay na nakikita natin katitisuran sa iba? As long as malakas naman siya sa pananampalataya at nananatili siya sa paglilingkod, ayan natin. Yun ang kanyang pananampalataya. Yun ang abot ng kanyang pananampalataya. Kasi baka mamaya, pag sinita mo siya na hindi ka nag-iingat na yung sarili, baka mag-away lang kayo. Baka matisod siya. O kaya, baka mamaya, mas malakas siyang mangitwiran sa'yo, ikaw ang matisod. Amen. Pwede nating sabihan ayon ng sa karunungan at kaalaman ng Biblia. Amen? At mamagitan nawa ang Espiritu ng Panginoon. Amen. Na walang magiging katitisuran sa lahat. Amen? At isa pa, kung paano natin unawain ng banal na kasulatan, yung verse 2, ito. Ay, hindi. Yung kanina. 1 Peter chapter 1, verse 2. Ayan. Ayon sa paunang halaman ng Diyos Ama sa pagpabanal ng Espiritu upang magsakalima at manghusikan ng dugo ni Jesucristo, biyaya at kapayapaan nawa kung sa inyo'y sumagana. Okay, ito, kinategorize ni Apostol Pedro. Ang alin? At dito, ipinahayag niya rin dito. Ang Diyos Ama, at si Jesus Christ. Amen? Si Jesus Christ. Yung unawa din dito, kailangan maipahayag natin ng mabuti. Kung kanino natin ibinibigay, actually sa Diyos lang naman lahat. Pero kailangan i-categorize natin kung paano natin nakikilala ang Diyos sa bagay na ito. Okay. Ang Diyos na nagkatawang tao at nung siya ay naging si Jesucristo, si Jesus Christ ba ang may paunang kaalaman ng lahat ng ito? Amen. So, ganoon natin
ibibigay ang papuri, ang pagluwalhati, at ang pagkilala. Amen. Kanino? Sa Diyos Ama, sa Anak, ang ating Panginoong Kristo, at sa maluwalhating Diyos. Amen. Maluwalhating Diyos. Ayun. Kilalanin natin. Sino ang Diyos Ama? Amen. Sino ang Diyos Ama? At sino ang Diyos Anak? Maging mapag-iingat tayo. Walang Diyos Anak. Anak ng Diyos. Amen? Kulit niya ako minsan. Sinasadya ko yan para sabihin niya, sang-ayon siya ng sang-ayon. Mali. Anak ng Diyos, hindi Diyos Anak. Ilang unawain natin. Pansinin natin lahat. Amen. Diyos Ama, iba na yun. Sino yung Diyos Ama? Siya yung nagpanakwaran ng lahat. Sino yung Diyos Ama? Manilikha. Amen. Ipinanukala niya si Kristo na maging anak at ipinanukala niya maging ang mga bagay na darating na, matatapos na. Yan ang Diyos Ama. At sino itong si Kristo? Diyos Anak. Hindi, anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos ay hindi Diyos. Pero siya yung Diyos na nagkatawang tao. Ang labo, no? Bakit? 1 Corinthians 8:6. Tingnan natin. Saganang akin na meron lamang isang Diyos. Saganang atin na may isang Diyos lamang. Sino yung Diyos? Ang Ama. Nabuhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Lumikha tayo sa Kanya. At isa lamang Panginoon sa Kristo, nasa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa pamamagitan niya. Yung Ama sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Amen? Sa Kanya lahat. At itong si Kristo, sino to si Kristo? Ang anak ng Diyos. Na siya rin naman Diyos na nagkatawang tao. Isa lang Diyos talaga natin. Amen? Pero nung siya ay nasa kalagayang tao, siya si Jesus Christ, siya ang naging tagapamagitan sa lahat ng bagay. Na paanong paraan? Tutulong ko na. Sige. Maganda. Ito yung pamarati ng pagtuturo ko mamaya. Si Jesus Christ ang tagapamagitan sa lahat ng mga bagay upang ang lahat ng mga bagay maging ang mga sumasampalataya sa Kanya, ang Iglesia, ang Kanyang katawan, ay may panumbalik niya sa Diyos. Amen? Sa Diyos, nasa Kanya ang lahat sa mga bagay. Amen? Pero sa unawa din natin sa Biblia, itong si Jesus Christ, Diyos na nagkatawang tao at naging si Jesus Christ, pagkatapos na maganap niya ang panukala na siya ay suguin, amen, marami rin tayong talata na siya ay bumalik sa langit, amen, bumalik sa kalagayan niya ng una upang siya ay maging lahat at sa lahat. Amen. Upang mapuspos niya ang lahat ng mga bagay. Sino ba ang pumupuspos sa lahat ng mga bagay? Ang Diyos. At sino ang nagsabing siya rin ang aakyat sa kalagayang yon? Si Jesus Christ. Amen. So ganun natin naunawaan ang banal na kasulatan. So magandang i-ugnay din ito. Amen. Ng Diyos, ang Ama, siya lamang ang Diyos. Ang Anak, hindi Diyos. Amen ba? Ang sinasabi ang Biblia, ang Anak ay Diyos din. Kasi pag sinabi mong Diyos din, dalawa na. Hindi pwede. So, ganon.
Ang lahat ng mga bagay ay sa Diyos. At ang itong si Kristo ay naging tagapamagitan sa lahat ng mga bagay para may ipanumbalik niya sa Diyos ang lahat ng mga bagay. Reconciliation. Balik tayo sa araw ng reconciliation. Ito ang pag-aaralan natin ngayon. Amen. Simula na yun. Unawain natin ang bawat pahayag at sumatin nawa ang biyaya ng Diyos. Tayo yung magsitay mga kapatid. Amen. God is with you. Lahat ng mga bagay nito, aming mga pag-awit, aming mga pagpupuri, pagpalakpak at pagluwalhati sa iyo. Aming mga tinig ay pinapahayag ang iyong mga kadakilan. Nawa ay maging mabangong samyo sa iyong harapan at maging karapat-dapat kami sa aming pananatiling sa paglilingkod sa iyo, sa pananampalataya, sa pagtuwiran, at sa kabanalan. Sapagkat ikaw ang maaaring ganap sa bawat isa sa pamagitan ng aming pananampalataya at ganoon din ang iyong mga salita na kami, O Diyos, sa iyong inusugan ng iyong Espiritu Santo upang kami sa aming mga sarili ay malaman namin kung ano nga ang aming kalagayan sa iyong harapan. At mayroon kaming lubos na pag-asa sa pamagitan ng aming pananampalataya na patuloy mo kaming pinupuspos ng biyaya at pag-asa ito ng mga kaalaman at karunungan sa pamagitan ng iyong mga salita upang kami ay mga tuto at magsilagok na aming madala ang katuwiran na ito hindi lamang sa aming mga sarili at aming maituro lalong-lalo na sa mga susunod na henerasyon, sa mga kabataan, sa mga pagpapahayag mo sa amin ng lahat ng mga bagay na ito upang sila man din ay mga tuto at manatili hanggang sa mga susunod na henerasyon ang kaalaman na ito, ang karunungan na ito, at manatili hanggang sa mga darating na ang iyong kadakilaan ay nananatili at patuloy na mahahayag na higit kang dakila sapagkat ang Diyos, ang karunungan bilang Diyos, ang kalagayan mo bilang Diyos ay walang limitasyon. Naunawaan ka namin sa ganitong mga pamaraan na mas dakila ka kaysa nagaan. Ngunit sa mga darating na panahon ay patuloy na mahahayag ang kadakilaan na higit pa sa kadakilaan na naunawaan natin sa iyo sa ngayon. Kaya Panginoon Jesus, panahalan mo kami lagi ng iyong Santong Espiritu na maunawaan ng mga bagay na ito. Pagtung amin may ahambing, ikaw ay mas dakila. Ikaw ang pinakadakila sa iyong pagpapahayag sa mga bagay na ito, sa panahon na ito. Kaya, O Diyos, patuloy mo nawang
lingapin ang bawat isa sa amin. At aliwin mo ang bawat isa na mapanatagin mo ang aming mga puso at mapanatag din naman ang aming mga kaisipan upang ang kalayaang ibinibigay mo sa bawat isa, kami o Diyos ay makaabot nito na hindi lamang kami sa aming mga sarili, kundi bagkus maturuan din namin ang mga nagkukulang sa unawa, maturuan namin ang mga mahihina na sila man din ay makaabot ng mga biyaya ito. At kami ay magsilakas at magsipagtagumpay na ang mga kaalaman na ito nagaya ng paunang kaalaman ay pinahayag ko ay mananatili at mahayag. Ay ganun siyang natakilain sapagkat kahanga-hanga ng iyong mga gawa ng Panginoon. Lagi mong lakisan ang aming mga salita upang aming may pahayag ang kadakilaan mo at ang biyaya. Lalong-lalo na ang karunungan na patuloy mong ipinangapagitan sa amin. Upang patuloy kang mahayag at makilala. Nakahanga-hanga ka at dakila ka sa lahat ng limang. Panginoon, maraming mga kapatid na humihingi ng kanilang mga panalangin. Si Brother Melvin o Diyos, ayon sa kanyang hiling, na nasa ng kanyang puso, bigyan nawa siya ng panahon para siya ay makapagpakasyon. Nais niya makatalo ng Pentecost. Nais siyang maramdaman muli ang iyong paglingap at ang iyong kapangyarihan, pagkilos ng iyong kapangyarihan. Ayon sa nasa ng kanyang puso at sa kalooban mo, Panginoon, igawan mo din ako. Kaibilingan din naman Brother Ezekiel, ang kanyang anak ay mag-take ng Lord ng 26 o Diyos, paglinawa yung kahabagan, yung biyaya ay daloy mo, Panginoon, sa kanila. Ayon sa kanilang mga gawa, ibigay mo nawa ang pangpalubag mo sa kanilang mga pagsisikap, ang tagumpay na sila ay makapasahan sa pagtaigan at ng bulit sa ito ay nihiling namin sa iyong makapangyarihang pangalan. Sabagat alam namin na hindi mo ipapahingan ang mga lumalapit sa iyo. Lalo na kung nakipan namin ang pananampalataya ng mga bagay na ito. Salamat po sa iyong pagtingap sa bawat isa at sa pagdaloy ng iyong presensya. Nakasan at biyaya ay manahan upang kami ay magsipanatili sa aming kalagayan ng mananampalataya. Bigyan at luwal natin sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Praise the Lord.